Life After Prison. By Silence You. Kabanata 911 hanggang 920. Oo, tatay. Mga bully sila. Sigaw ni Arnie. Kailangan mong makuha ang hustisya para sa amin. Alam mo ba ang pangalan ng taong sumampal sa'yo? Tanong ni Ambrose. Nablangko ang isip ni Arnie, pero ilang sandali lang, nag-alinlangan siya bago sinabing. Hindi ko alam kung ano ang pangalan niya, pero alam ko na galing siya sa ibang lungsod. Sabi niya, pumunta siya sa Skystream City para sa negosyo o kung ano paman. Kung narito siya para magnegosyo, bakit pa siya magpapakasakit ng ibang tao noon? Paano mo siya nasagasaan? Agad na sumimangot si Ambrose at nagsalita sa mas kalmadong tono. Alam niya kung anong uri ng tao ang kanyang anak, at inakala niyang ang kanyang anak ang nagsimula ng mga bagay-bagay. Una. Pagkatapos ng lahat, ito ay karaniwang kahulugan na ang isang bagong dating ay maiiwasan na magdulot ng anumang gulo kung sila ay pupunta sa lungsod para sa mga usapin ng negosyo. Pagkatapos ay sinabi ni Arnie. Bueno, nagsimula ang lahat nang makita ko silang naghahanap ng isang hotel na matutuluyan. Inalok ko silang manatili sa ilan sa ating mga bakanteng silid dahil nakita ko kung gaano kahirap para sa kanila sa isang bagong lungsod, at gusto ko lang silang makipagkaibigan sa kanila. Pagkatapos, patuloy na umungol si Arnie. Pero hindi ko akalain na magkakaroon sila ng ganito kasamang impresyon sa akin kahit na nag-aalok lang ako ng tulong. Sinabi ng lalaking sumampal sa akin na ginawa niya iyon dahil iniisip niya na sinusubukan kong akitin ang kanyang asawa. Biglang natauhan ang isang bodyguard at pinatunayan ang pahayag ni Arnie. Tama, sir. Nang makita namin na sinampal ng lalaki si Mr. Arnie, alam namin na kailangan namin siyang protektahan. Nagmadali kaming tumulong, ngunit nabugbog din kami. Pagkatapos ay pinatay ng lalaki si Khaled at sumadi ng walang anumang babala. Hindi ba nakakagalit iyon? Gayunpaman, si Ambrose ay may maasim na ekspresyon habang sinabi niya. Mas gusto kong maniwala na pinagnanasaan mo ang kanyang asawa, kung hindi ka sana naging napakabait upang mag-alok sa kanila ng isang tirahan. Anong pinagsasabi mo, tatay? Hindi naman ako ganoon. Gusto ko lang makipagkaibigan. Protesta agad ni Arnie. Ang Grand Elder ng pamilya ay nag-isip sandali bago sinabing. Dahil ang taong iyon ay sapat na malakas upang patayin sina Khaled at Samadi, kung gayon ang kanyang pagkamit ay malamang na mataas din. Kahit na hindi mo alam ang kanyang pangalan, marahil ay mayroon kang magaspang na ideya sa kanyang natamo. Pagkatapos ay sinabi ni Arnie. Ang mga babaeng kasama niya ay malamang na hindi ganoon kalakas, lalo na ang dalawang babae na sa sobrang takot ay nagtago sila sa likod ng lahat sa takot. Ginamit ni Khaled at Samadi ang kanilang martial techniques, ngunit sinira ng lalaki ang kanilang mga pag-atake sa isang suntok. Ayon sa sinabi ni Khaled bago siya namatay, malamang na nakikipag-ugnayan kami sa isang Level 7 Warrior King. Isang Level 7 Warrior King. Napakunot ang noo ng Grand Elder nang marinig iyon. Isang mabagsik na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, at kahit na siya ay isa ng Level 8 Warrior King, ngayon lang siya nakakuha ng kanyang tagumpay hindi pa gaanong katagal. Ang pakikipaglaban sa isang Level 7 Warrior King ay maaaring hindi kasing dali ng kanyang inaasahan. Higit sa lahat, hindi tumpak na matansya ng isang tao ang lakas ng pakikipaglaban ng isang tao batay lamang sa kanilang natamo. Ang ilang mga hindi kapanipaniwalang mahuhusay na mga individual ay maaaring sapat na malakas upang lumukso sa kaaway sa mga tuntunin ng lakas, at karaniwan na para sa isang Level 7 Warrior King ang pumatay ng isang Level 8 Warrior King. Ang pag-abot sa ganoong mga antas ng tagumpay ay hindi maliit na tagumpay, kaya ang mga nasa kanilang antas ay karaniwang maingat sa maling paghusga sa isang tao. Kung tutuusin, ang pagmamaliit sa lakas ng kanilang mga kalaban ay malamang na magresulta sa kamatayan, at talagang nakakahiyang pumunta sa ganoong paraan. Bukod dito, alam ng Grand Elder na si Arnie ay malamang na may pagkagusto para sa asawa ng tao, kung hindi, ang taong iyon ay hindi magiging malupit na pumatay sa dalawang Warrior King. Hindi mo ba sinabi sa kanila na sayen ka ng mga Pearsons? Ano ang naging reaksyon nila nang malaman nila? Naramdaman ni Ambrose na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng ginawa ni Arnie, at hindi niya maiwasang tanungin muli si Arnie.
Sabi ni Arnie. Siyempre naman. Pababayaan na daw niya ako sa pagkakataong ito, pero papatayin niya ako kung sakaling makita niya akong muli. Sir, dapat may higit pa sa taong iyon kaysa sa nakikita ng mata kung maaari niyang bantaan ang iyong anak kahit na sinabihan siya tungkol sa background ng kanilang pamilya. Agad na sabi ng Grand Elder kay Ambrose. Ang pagkakasala sa isang level 7 Warrior King ay nagdudulot ng isang napakahirap na sitwasyon. Wala kaming ideya kung mayroon siyang mabubuting kaibigan o kamag-anak na maaaring magkaroon ng isang level 8 Warrior King. Galit na sumigaw si Arnie. Ano ba ang gusto mong ipahiwatig, Grand Elder? Sisipsipin ko na lang ba ito pagkatapos kong mabuli? Isang sampal sa mukha ko ay isang sampal sa mga Pearsons. At saka, sinabi lang niya iyon dahil hindi niya alam ang level 8 Warrior King sa pamilya natin. Sa sandaling iyon, ang Second Elder, na nanatiling tahimik sa buong oras, sa wakas ay nagbigay ng kanyang opinyon. Sir, naniniwala ako na hindi matalino para sa atin na maging pabigla-bigla tungkol dito dahil maraming mga tagalabas ang pumapasok sa Skystream City kamakailan. Paano kung ang taong binanggit ni Mr. Arnie ay galing sa ilang county governor? O kahit isang hindi kapani-pani walang malakas na individual mula sa ibang probinsya? Nandito siguro sila para dumalo sa kaarawan ng gobernador ng lalawigan. Maaari din na ang mga war chief o ang war god. Ha! Napabuntong hininga si Ambrose, tinampal ang kanyang hita, at sinabing. Nakalimutan ko na ang probinsya. 2 araw na lang gaganapin ang kaarawan ng gobernador kung hindi mo ako paalalahanan. Ang Skystream City ay magiging host ng maraming makapangyarihang tao mula sa buong bansa, at dapat tayong maging mas mababang profile nitong ilang araw. Kung hindi tayo mag-iingat, baka ma-provoke natin ang isang tao na hindi natin kayang magalit, at ang pamilya natin ay matatapos kung mangyari iyon. Kaya dapat ko na lang bang sipsipin ito, tatay? Matapos marinig ang sinabi ni Ambrose, hindi matanggap ni Arnie na ang kanyang pag-asa sa paghihiganti ay nawala na. Tumango si Ambrose. Hindi pa ba ako naging malinaw sa sarili ko? Kalimutan mo na ang isyo, Arnie. Kung hindi siya natatakot na bantaan kapag katapos niyang malaman na second-tier family tayo, ipapakita lang nito na wala siyang dapat ikatakot. Dito na nagtatapos ang usapin. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ni Ambrose. Nais kong ipaalam mo sa mga kabataan sa aming pamilya na bumalik dito para sa isang pulong. Dapat silang maabisuhan upang panatilihing mababa ang profile at maiwasan ang pag-udyok ng gulo sa darating na linggo, kung hindi, lahat tayo ay nasa malaking problema kung hindi nila sinasadyang masaktan ang ibang mga gobernador ng lalawigan o mga war chief. Sige. Hindi napigilan ni Arnie na maiyak sa kanyang kasawian, dahil tila wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manahimik na lamang at tiisin ang kahihiyang dinanas niya. Pwede bang may pumunta dito at paalisan ang mga bangkay? Mabilis na tinawag ng Grand Elder ang ilang lalaki para dalhin ang mga bangkay palabas. Naglakad pabalik si Arnie, at nang nasa labas na siya ng bahay ay tinawagan niya sina Moby at Dave. Paano nangyari ito? Kailan kayo darating ng tatay mo? Sinabihan na namin ang mga bodyguard namin na maghintay ng ilang distansya mula sa hotel, at hinihintay na lang nila ang mga bodyguard ng pamilya mo na patayin ang lalaking iyon. Nasa sabik na sabi ni Moby matapos sagutin ang tawag. Hindi napigilan ni Arnie na mapabuntong hininga at sinabing, huwag na nating pag-usapan. Hindi na pupunta rito ang tatay ko o ang mga bodyguard. Sipsipin na lang natin ito sa pagkakataong ito. Hindi pwede. Hindi makapaniwalang bulalas ni Moby. Hindi ba't palagi kang nahuhumaling sa iyo ng iyong ama? Bakit hahayaan na lang nila itong dumausdas kapag sinampal ka at napatay ang 2 sa mga warrior king ng iyong pamilya? Mapait na ngumiti si Arnie at sinabing, bueno, sinabi ng tatay ko na ang ika-60 kaarawan ng gobernador ng lalawigan ay ipagdiriwang sa loob ng 2 araw, at maraming makapangyarihang tao ang darating sa ating lungsod. Nag-aalala siya na baka makaprovoke tayo tulad ng isang war chief, isang gobernador ng lalawigan, o ang anak ng mga taong iyon. Sinabi niya sa akin na higpitin lang ito, at nagsagawa pa siya ng isang pagpupulong upang sabihin sa lahat ng aming pamilya na huwag lumabas sa loob ng linggong iyon at manatiling mababa ang profile hanggat maaari.
Naunawaan ni Moby kung gaano kaseryoso ang bagay at agad na tumango. Ayos lang naman. Sa tingin ko wala na tayong magagawa kung ganoon. Anong nangyari? Hindi ba siya darating? Tanong agad ni Dave. Pagkatapos ay sinabi ni Moby. Oo, ngunit sumasang-ayon ako sa pangangatwiran ng kanyang ama. Dapat tayong maging mahinahon sa panahong ito dahil napakaraming makapangyarihang tao ang pumapasok sa lungsod mula sa ibang lugar. Ang ilan sa mga first-tier na pamilya ay malamang na kailangang maging mas maingat din kaysa karaniwan, lalo na ang mga Pearsons. Nag-isip sandali si Dave at tumango. Tama ka, maraming tao ang pupunta dito para sa kaarawan ng gobernador ng lalawigan, at ang sitwasyon dito ay magiging ibang-iba kumpara sa karaniwan. Si Severin at ang iba ay lumabas pagkatapos mag-check-in sa hotel. Oo, makakapag-shopping na ako sa wakas. Medyo naginat si Megan nang lumabas siya ng hotel at ipinakita ang kanyang perpektong figure. Sa wakas ay makakagastos kami ng kaunting pera dito sa malaking lungsod na ito, ngunit medyo hindi kami pinalad na nakatagpo ng mga bastos na iyon nang dumating kami ng mas maaga. Sabi ni Felicia. Pagkatapos ay sinabi ni Severin. Ha, wala kaming magagawa tungkol dito. Lahat kayo ay maganda, kaya tiyak na makakaakit ka kapag naglalakad ka sa kalye. May kaunting saya sa mukha ni Felicia nang sabihin iyon ni Severin, at hindi niya napigil ang sabihing may pagmamalaki. Tama ka, lahat tayo magaganda, pero lahat kayo ay bata, at ako lang ang matanda. Pagkatapos ay sinabi ni Severin kay Felicia. Huwag mong sabihin iyan. Hindi ka naman mukhang matanda, at sa totoo lang, para kang nasa loob lang ng iyong 30s. Mayroong isang uri ng alchemical pill na maaaring gawing mas maganda at malambot ang iyong balat pagkatapos kainin ito. Aayusin ko ang isa para sa iyo pagdating ng panahon. Naningkit ang mga mata ni Megan nang marinig iyon. Gusto ko rin, bayaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may napakagandang bagay? Ngumiti ng mapait si Severin. Bata ka pa, kaya hindi mo na kailangan ng tabletang tulad nito. Kakailanganin mo lang ito kung 40 o 50 taong gulang ka na. Si Kira, gayunpaman, nakasimangot at itinuro. Ngunit si Tita Felicia ay isang ordinaryong tao lamang, at ang enerhiya na nilalaman ng tableta ay napakalaki. Kakayanin ba niya ang mga epekto ng tableta? Akala ko ang mga ordinaryong tao ay masabugan ng lakas na nasa loob kung kakainin nila ito. Napukaw ang memorya ni Diane sa pananalitang iyon, at naalala niyang may binanggit si Severin sa kanya noon. Tanong niya sabay. Oo, Severin. Paano mo mabibigyan si nanay ng isa sa mga tabletang iyon? Hindi ba siya sisabog at mamamatay? Nagulat si Felicia pagkarinig nun at agad na sinabi. Hindi mo naman ako sinasadyang saktan, di ba? Nahihirapan akong paniwalaan na hindi mo malalaman ang tungkol doon kapag naabot mo na ang ganoong kataas na antas ng pagkamit. Saglit na nablangko ang isip ni Diane at awkward agad itong nagpaliwanag. Bakit naman gagawin sa iyo ni Severin iyon, nanay? Ginagawa niya iyon dahil sa kabaitan ng kanyang puso, at baka nakalimutan na niya iyon. Ngumiti si Severin at sinabi kay Felicia. Alam ko na ang mga ordinaryong tao ay sisabog at mamamatay pagkatapos kumain. Mga alchemical na table task dahil hindi nila kayang tiisin ang enerhiyang nasa loob nito. Gayunpaman, ang tableta na ito ay bahagyang naiiba. Ang enerhiya na nasa loob nito ay napakabanayad, at walang gaanong enerhiya sa loob ng tableta. Ito ay partikular na ginagamit para sa layunin ng pagpapaganda. Ito ay partikular na ginagamit para sa pagpapaganda ay hindi para pagbutihin ang tagumpay ng isang tao, kaya kulang ito ng malakas na enerhiya na karaniwan sa mga tabletang iyon para sa mga kadahilanang iyon, ito ay ganap na ligtas para sa iyon na ubusin. Nakikita ko, pinag-alala mo ako doon sandali. Akala ko gusto mo akong patayin dahil tumutol ako sa relasyon niyo ni Diane. Ang paliwanag ni Severin ay nagpapaliwanag kay Felicia, at hindi niya maiwasang tapikin ang kanyang dibdib habang nakahinga ng maluwag. Masyado ka lang nag-iisip. Bakit ko naman gagawin yun? Ang dahilan lang naman ng pagtrato mo sa akin ng ganyan noon ay dahil nag-aalala ka para kay Diane, di ba? Ngumiti si Severin. Hindi nagtagal, nakarating silang lahat sa isang malaking shopping mall.
Nagsisimula na akong magutom. Paano kung kumain tayo ng tanghalian bago mamili? Hinimas ni Megan ang kanyang tiyan at nagmungkahi. Sumulyap si Severin, itinuro ang isang malapit na restaurant, at sinabing, "Paano ang isang iyon? Ang palamuti ay mukhang medyo masarap, at ang kapaligiran ay medyo romantiko din. Pumasok tayo at tingnan." "Oo naman. Pwede tayong mag-shopping palagi pagkatapos nating kumain." Tumanggo si Dayan at pumasok kasama si Severin at ang iba pa. "Wala naman akong nakikita, di ba?" "Severin yun." Lingid sa kaalaman ni Severin ay namataan na pala siya ng isang magandang babae mula sa malayo, agad itong napangiwi habang nakakuyom ang maliliit na kamao. Sa tabi niya ay isang dalaga na nagtanong, "Sino ang tinitingnan mo, Lucy?" Malamig na ngumiti si Lucy. "Nakakita ako ng isang taong kinasusuklaman ko, at gusto ko na lang naputulin siya sa maliliit na piraso." Umasim ang ekspresyon niya, dahil kasalanan ni Severin ang lahat kung kaya't kailangan niyang tumakbo palayo sa Brookborn sa takot. Kung hindi dahil kay Severin, makakasama niya si Easton ng isang magandang buhay, at kahit na makasama niya si Cain, masisiyahan pa rin siya sa isang buhay na walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Sa kasamaang palad, hindi niya inakala na paulit-ulit na sisirain ni Severin ang kanyang mga pangarap, na pinipilit siyang takasan si Brookborn isang nakamamatay na gabi. Nagawa niyang mamuhay ng isang medyo magandang buhay salamat sa pera na nakuha niya mula kay Cain noong nakaraan. Ang tanging nahuli ay ang kanyang takot na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya, ngunit bukod doon, ang mga bagay ay karaniwang naging maayos para sa kanya. Lalo siyang naging matapang pagkatapos umalis sa Brookborn, at bagamat wala siyang anumang natamo, diretso siyang pumunta sa pinakamaunlad na lungsod sa Skystream Province at nagbukas ng isang tavern doon. Sa panahong iyon, nagawa pa niyang magkaroon ng ilang matalik na kaibigan. Siyempre, natuklasan ni Lucy na may kayamanan saan man sa lungsod, at ang 30 o higit pang milyon na mayroon siya ay isang maliit na halaga lamang para sa mayayamang tao sa lungsod. Naging mas ambisyoso si Lucy dahil dito. Sa loob ng ilang sandali ng pagdating sa Skystream City, nalaman ni Lucy ang tungkol sa mga high-end na lugar na madalas puntahan ng mga mayayaman. Sa kanyang mga bakanteng oras, tumambay siya sa mga lugar na iyon na walang iba kundi isang sexing palda. Dahil umuusok ng mainit ang kanyang figure at siya ay isang napakamapang-akit na babae, ilang mayayamang binata ang nagkusa na suntukin siya at hingin ang kanyang numero ng telepono. May mga nagyaya pa sa kanya na lumabas para sa hapunan kung minsan. Gayunpaman, alam ni Lucy na ang mga lalaking iyon ay maraming babaeng mapagpipilian, kaya kung minsan ay sinasadya niya ang mga ito at tinatanggihan ang kanilang mga pasulong. Sa ganoong paraan, mararamdaman ng mayayamang lalaking iyon na iba siya sa ibang mga babae, at mas lalong lumakas ang pagnanais nilang habulin siya. Ang isang pangyayari na nagbunsod sa mga kaibigan ni Lucy na inggit sa kanya ay nang ang isang binata mula sa first-tier na pamilya ng Skystream City ay umibig sa kanya. Pinadalhan niya siya ng mga bulaklak ilang araw lang ang nakalipas, inanyayahan siya sa hapunan, at binigyan pa siya ng isang marangyang kotse na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar bilang regalo. Siya ba ang hamak na iyon, si Severin, na binanggit mo sa amin noon? Tanong agad ng babaeng katabi ni Lucy nang maalala niya iyon. Tumanggo si Lucy. Siya nga. Hindi niya matanggap na inabandon ako siya, kaya pumunta siya sa kasal ko at doon siya nanggulo. Sa huli, pinatay pa niya ang fiancé ko. Napakasama niyang tao. Pagkatapos, hinawakan niyang muli ang kamay ng kabilang partido at sinabing, "Pakiusap, huwag mong sabihin kahit kanino ang sinabi ko sa iyo, Cheryl." Ito ay nakakatakot kung malaman ni Walbert. Agad namang ngumiti si Cheryl. "Huwag kang mag-alala, Lucy. Ikaw at ako ay mabuting magkaibigan, at hinding-hindi ako makakahinga ng isang salita sa ating pag-uusap sa iba. Ang bersyon ng iyong kwento na sinabi mo sa lahat ay isang beses ka lang nakipagrelasyon sa isang hamak na nagngangalang Severin. Siya ay may marahas na ugali at inabuso ka sa pisikal, ngunit sa huli ay nakipaghiwalay ka sa kanya ng mapayapa." Ngumiti si Lucy at sinabing, "Oo, iyan lang ang paraan para maging miserable ang buhay ko. Ang mga mayayamang iyon ay nakikiramay sa akin at gustong protektahan ako. Ito ay isang bagay na kailangan mo ring matutunan, Cheryl.
huwag kang magsasabi ng totoo sa mga lalaking nagtatangkang manligaw sa iyo, naiintindihan mo. Tumanggaw si Cheryl at sinigurado siya. Naiintindihan ko, hinding-hindi natin masasabi sa mga tao ang totoo. Isa ito sa maraming mga bagay na natutunan ko sa iyo kamakailan. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, nag-isip sandali si Cheryl bago umiyak. Nakakahiya na hindi kasing ganda mo ang mukha at figure ko. Bagamat may mandilan-nilang lalaki na nagsisikap na makuha ang puso ko, galing sila sa mga ordinaryong pamilya na halos pareho lang sa akin ang kakayahan sa pananalapi. Lahat sila ay mga anak lang ng mayayamang negosyante. Mas masisiyahan ako kung makapangasawa ako ng isang third-tier na pamilya. Hindi ka lang sapat na tiwala, Cheryl. Ito ay isang bagay na kailangan mo ring matutunan. Sigurado akong magiging maayos ka sa huli. Pag-aaliw ni Lucy. Oo nga pala, kung pakakasalan mo si Walbert at opisyal na naging batang ginang ng isang pamilya sa unang antas, dapat mong ipakilala sa akin ang isa sa mga lalaki ng mga third-tier na pamilya na sinubukan ngunit nabigong makuha ang iyong puso. Wala ka ring silbi para sa kanila, kaya maaari mo ring hayaan na ako ang gumawa ng kapalaran ko. Nakangiting sabi ni Cheryl. Pangako ipapakilala ko sa iyo ang isa sa kanila, Cheryl. Napangiti si Lucy. Bakas ang kabangisan sa mga mata ni Lucy nang lumingon siya kay Severin na naglalakad papasok sa restaurant. Tignan mo na lang yang hamak na yan. Malalaman mong hamak na tao siya kapag nakikita mong napakaraming babae sa paligid niya. Siya ay isang hamak, walang duda. Saway din ni Cheryl, dahil nalilimutan na niya ang totoong dahilan kung bakit napakaraming babae ang nakapaligid sa kanya ni Severin. Ang mayamang binata ay walang iba kundi si Moby, ang sobrang timbang na kaibigan ni na Arnie at Dave. Medyo nadismaya si Lucy nang makita niyang isa itong matabang lalaki mula sa isang third-tier family. Bagamat nagmula siya sa isang mayamang pamilyang pangatlong baitang, malayo siya sa gwapo at sa gayon ay nireranggo sa huling lugar kumpara sa marami pang mayayamang binata na nagsisikap na makuha ang kanyang puso. Iisipin lang niyang makasama sa kanya kung ang ibang mga lalaki ay hindi na interesado sa kanya. Gayunpaman, dahil si Moby ay scion ng isang third-tier na pamilya, ngumiti lang siya sa kanya at sinabing, "Ikaw pala, Moby. Nagkataon lang. Pumunta kami ni Cheryl dito para mamili, at hindi namin inaasahang magkikita kami dito. Sa palagay ko maaari mong sabihin na ito ay kapalaran." Magiliw na ngumiti si Moby at idinagdag, "Namimili ka ba? Ano ang bibilhin mo? Isasama ko. Ipaalam sa akin kung mayroon kang anumang bagay at bibili ako para sa iyo." Gusto ni Lucy na tanggihan ang kanyang alok, ngunit natatakot siya na baka maling paraan ang pagtanggi nito at isipin na nababastos siya sa kanya. Habang nag-iisip siya saglit, lumiwanag sa wakas ang kanyang mga mata at sinabi niya, "Oo naman, ngunit nakatagpo ako ng isang lalaki na labis kong kinaiinisan, kaya napakabuti kung maaari mong hilingin sa iyong mga nasasakupan na tulungan akong turuan siya ng leksyon." Tuwang-tuwa si Moby nang marinig iyon. Kung tutuusin, hindi naman talaga nainitan si Lucy sa kanya noon. Dahil bihira itong tanggapin ang alok nito at hayaan itong sumama sa pamimili, gusto niyang tiyakin na sasamantalahin niya ang pagkakataon. Agad niyang sinabi, "Ipakita mo sa akin kung sinong bastos ang nangbuli sa iyo, Lucy. Tutulungan kitang harapin siya." Ngunit, Moby, paalala ni Lucy pagkatapos ng ilang pag-iisip. "Napakataas ng kanyang natamo, at nag-aalala ako na baka hindi siya katapat ng mga bodyguard mo. Sa tingin ko ang lalaking iyon ay kahit level 4 o level 5 warrior king." Hindi niya alam kung ano ang eksaktong antas ng pagkamit ni Severin, ngunit pinatay niya ang ilang tao mula sa gang kung saan miyembro si Cain. Mula sa pangyayaring iyon, alam niyang may higit pa sa nakikita si Severin. Ganoon siya kalakas. Agad na kumunat ang noo ni Moby nang marinig iyon. Magiging napakahirap iyan. Ang pinakamalakas na bodyguard na sumama sa akin ngayon ay nakakamit lang ng level 4 warrior king. Hindi sila maaaring maging tugma para sa lalaki. Nawala sa isang iglap ang ngiti ni Lucy at malamig na sinabi niya, "Ayos lang kung hindi mo kaya. Mag-show shopping na lang ako kasama ang bestie ko. Sanay naman ako." "Tara na, Cheryl," sabi niya habang hawak ang kamay ng matalik na kaibigan at naghanda ng umalis.
Nagsimulang magpanik si Moby nang makita niyang aalis na si Lucy. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na gumugol ng oras kasama niya, at nag-aalala siyang mamimiss niya ulit siya. Matapos makapag-isip ng plano, agad siyang humakbang at pinigilan ang dalawang babae. Huwag kang umalis, Lucy. Sinabi ko lang na hindi sapat ang mga bodyguards na inilabas ko ngayon. Wala naman akong sinabing hindi kita tulungan. Sigurado ka ba? Pero ang lalaking kinaiinisan ko ay marahil ay isang level 5 Warrior King. Ang lalaki mo ay dapat kahit level 6 Warrior King para magkaroon ng kahit maliit na pagkakataon na mapatay siya. Pero ayoko namang patayin mo siya. Gusto ko lang nalampuhin mo siya. Sa ganoong paraan, mapahiya ko siya at maipakita sa kanya kung sino ang nasaktan niya. Isang bakas ng kasamaan ang lumitaw sa mga mata ni Lucy. Hindi niya alam kung bakit nagpakita si Severin sa Skystream City, ngunit alam niya na malamang na dinala niya ang mga magagandang babaeng iyon sa kanyang bakasyon doon. Gayunpaman, iyon ay magbibigay sa kanya ng perpektong pagkakataon upang maghayganti. May pagmamalaki si Moby. Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko kaagad sa mga elder ng pamilya ko. Maaaring third-tier family lang kami, pero mayroon kaming ilang level 6 Warrior King, kaya hindi dapat maging malaking problema ang pakikitungo sa lalaking iyon. Okay. Hihintayin ka namin dito. Sabi ni Lucy na napakalinis ng ngiti na para bang hininga ng sariwang hangin. Walang alinlangan na si Lucy ay isang magandang babae at may karanasan. Kahit isang simpleng ngiti ay sapat na upang bumihag sa puso ni Moby. Kahit na nakita ni Moby ang hindi mabilang na magagandang babae sa nakaraan, kahit papaano ay naramdaman niya ang kagustuhang pakasalan si Lucy imbes na magsaya lang kasama siya. Tumakbo si Moby sa isang tabi at tumawag sa telepono, at dumating ang isang matandang lalaki gaya ng inaasahan. May maitutulong ba ako sa iyo, sir? Tanong agad ng matanda kay Moby. Ngumiti si Moby at sinabing, gusto kong pilayan mo ang isang tao, ngunit hindi masyadong mababa ang kanyang natamo. Naniniwala ako na siya ay isang level 4 o level 5 Warrior King, at hindi mo siya dapat maliitin. Tumanggo ang matanda bilang tugon. Pagkatapos ay tinanong ni Moby si Lucy. Nasa loob ba siya? Sabihin sa akin ang kanyang pangalan at kung ano ang hitsura niya. O baka maaari kang sumama sa akin at ituro siya sa akin. Na-trauma pa rin si Lucy sa sandaling napagkamalan ni Cain ang pagkamit ni Severin at nauwi sa pagpatay sa kanya. Ngumiti lang siya kay Moby at sinabing, hindi ako sasama sa iyo, Moby. May takot ako sa dugo, at ayokong masaksihan ang madugong eksena. Paano kung pumunta kayo doon, sirain ang kanyang natamo, at kaladkarin siya palabas sa akin kapag napilayan na siya. Ang kanyang kahilingan ay makatwiran, sa palagay ni Moby. Siya ay ganap na binili sa harapan na Lucy ay kaya mahiyain dahil siya ay isang tahimik, mahinang babae. Tumanggo siya. Sige. Papasok na kami agad. Ano ang pangalan niya? Ano ang hitsura niya? Agad na sinabi ni Lucy. Napalibutan siya ng isang grupo ng magagandang babae, at siya lang ang lalaki doon. Ang isa sa mga babae ay medyo mas matanda, iyon ay ang kanyang biyenan. Ang iba ay puro kabataan at magagandang babae. Malalaman mo kaagad kung sino ang lalaki kapag tumuntong ka sa restaurant. Naiintindihan ko, Lucy. Mapilayan ko siya saglit, kakalad ka rin siya palabas, at itatapon ko siya sa iyong paanan. Kumaway ng kamay, inakay ni Moby ang matanda papasok sa restaurant kasama ang ilang bodyguard. Pagpasok nila sa lugar, sinilip ni Moby ang silid at nakita ang isang lalaki at isang grupo ng mga babae na nakaupo. Isang sulok. Ayan na ang lalaki. Pupuntahan ko siya at lulumpuhin ko siya para sa iyo. Agad na humakbang pasulong ang matanda sa tabi niya matapos makita si Severin kasama ang mga babae. Teka. Sila na. Natigilan sandali si Moby at napabuntong hininga. Ang insidente ng bugbugin si Arnie ay sariwa pa ring umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ang lalaking gustong lulumpuhin ni Lucy ay hindi level 4 o level 5 Warrior King, kundi level 7 Warrior King. Ang matanda na tinawag ay hindi katugma sa lalaki, ngunit sa sandaling napagtanto niya kung sino ito, natuklasan niya na ang matanda ay humakbang na nang hindi alam ang tunay na kalubhaan ng sitwasyon. Teka. Huwag. Sumugod si Moby sa takot.
Tatlo lamang ang matatanda sa kanilang pamilya na nakakuha ng level 6 Warrior King. Ang pagkamatay ng isa sa kanila ay magiging malaking dagok sa kanilang pamilya. Sa kasamaang palad, nilapitan na ng matanda si Severin mula sa likuran at tinitigan ito ng masama. Pumunta ka rito, gago. Kumunat ang noo ni Severin, tumayo ka agad, at nilingan ang matanda. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan ang lahat. Sa wakas ay sumugod si Moby sa sandaling iyon at agad na ipinaliwanag. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Itong elder ko na ito ay napagkamalan kang iba. Sir, pero hindi ba? Nagulat ang matanda. Anong nangyayari? Hindi ba ito ang taong sinasabi ni Lucy? Hindi tayo maaaring magkamali. Sigurado ka bang maling tao ang nakuha mo? Malamig na ngumiti si Severin kay Moby. Pangako. Ito ang totoo. Napagkamalan ka naming iba. Itinaas ni Moby ang kanyang kamay bilang pledge at agad na hinayla palabas ng restaurant ang kanyang matanda. Anong nangyari sa loob, sir? Napagkamalan ba talaga natin siya na siya ang lalaking binanggit ni Lucy? Medyo nabigla pa ang matanda matapos maglakad papunta sa entrance. Pagkatapos ay sinabi ni Moby. Walang pagkakamali. Nakilala ko na ang taong iyon noon, at malinaw sa akin na hindi alam ni Lucy ang kanyang tunay na lakas. Sa pagkakaalam ko, siya ay level 7 Warrior King, hindi level 4 o level 5 Warrior King. Ano? Level 7. Napabuntong hininga ang matanda at nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Mapalad siya na pinigilan siya ni Moby kanina o kaya'y napatay siya kung nahuli si Moby ng ilang segundo. Maaaring sila ay isang third-tier na pamilya, ngunit hindi sila nang ahas na saktan ang isang level 7 Warrior King sa isang kapritsyo. Kung tutuusin, halos magagawa ng gayong mga individual ang kanilang gusto saan man sila magpunta. Mukhang hindi nasisiyahan si Lucy kay Moby. Nasaan siya, Moby? Hindi ba siya nasa loob? Walang imek si Moby habang malamig na sinabi. Sinusubukan mo bang patayin ako, Lucy? Kaninang umaga ko lang nakilala ang lalaking iyon, at hindi siya level 4 o level 5 na Warrior King. Malayo pa rito. Level 7 Warrior King siya. Paumanhin, pero kahit na ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilya natin ay nasa level 6 lang. Natatakot ako na hindi kita matutulungan at ang iyong kaibigan. Bumalik ka at kalmayan ang sarili ko sa sobrang takot ko kanina. Kinawayan ni Moby ang kanyang kamay at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Tulala si Lucy, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Isang level 7 Warrior King. Nagsimula siyang magsisi sa mga pinili niya sa buhay matapos malaman na si Severin ay naging level 7 Warrior King. Kung naging sapat na ang pasensya niya na maghintay ng ilang taon para sa kanyang paglaya mula sa bilangguan, nagkaroon sana siya ng pagkakataon na mamuhay ng magandang buhay. Bukod dito, si Severin din ang pinakagwapong lalaki na nakilala niya. Si Walbert ay marahil ang tanging tao na makakatulong sa iyo na makaganti, Lucy. Ang kanyang pamilya, ang Crenshaws, ay isang first-tier na pamilya, at nabalitaan ko na sila ay napakalakas. Ang sabi-sabi ay mayroong mga level 8 Warrior King sa hanay ng kanyang pamilya. Sabi ni Cheryl kay Lucy pagkatapos ng ilang pag-iisip. Napabuntong hininga si Lucy. Sinisikap ni Walbert na makuha ang puso ko, ngunit hindi pa kami gaanong magkakilala. Malamang ay magiging okay siya sa pagtulong sa akin na pumatay ng level 1 o level 2 Warrior King, pero sa tingin ko ay hindi siya papayag na tulungan akong pumatay ng level 7 Warrior King gaya ni Severin. Tumanggaw si Cheryl bilang pagsang-ayon nang marinig iyon. Oo, ilang araw pa lang kayong magkakilala ni Walbert, crush ka lang niya ngayon, at parang hindi makatwiran na humiling ng ganoong kalaking pabor sa kanya. Ipagpatuloy lang natin ang pamimili. Magkakaroon ka ng maraming pagkakataon para makaganti. Kapag naging asawa ka na ni Walbert, magiging mas madali para sa iyo na makaganti rin. Tama ka, mamili na lang tayo. Sinulyapan ni Lucy ang pasukan ng restaurant, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at umalis kasama si Cheryl. Anong meron sa fatso kanina? Hindi ba't tinuruan natin ng leksyon ang kaibigan niyang si Arnie? Bakit niya ulit tayo susubukan sa maling paraan?
Nakakunot ang noo ni Megan habang umiinom ng masarap niyang alak. Sa tingin mo ba maling tao ang nakuha niya? Ngumiti ng pilit si Severin. Hindi ako sigurado. Baka ginawa niya. Sigurado akong hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin pagkatapos kong bigyan ng isang malakas na sampal ang kaibigan niya. Nasaktan ko na rin ang mga Pearsons, kaya hindi na kailangan pang gumawa ng kung ano-ano pa ang mataba na iyon. Kung gusto niya akong patayin, ang kailangan niya lang gawin ay maghintay at tingnan kung makikitungo ang mga Pearsons sa akin. Hindi tulad ng magagawa niya sa akin kung kahit na ang mga Pearson ay hindi gumawa ng anumang bagay sa akin. Tama ka, hihihi. Gayunpaman, mag-toast tayong lahat at ipagdiwang ang ating pagbisita sa mataong lungsod na ito. Itinaas ni Megan ang kanyang wine glass at nakangiting sabi. Hindi na ako makapaghintay na mamili at bumili ng magagandang bag. Napangiti si Sheila, at tuwang-tuwa siya. Lumabas ang lahat sa restaurant pagkatapos nilang kumain. Ang mga presyo dito ay mas mataas kaysa sa Brookborn o South Link City. Ang parehong brand ng red wine ay malamang na 20% mas mahal dito. Napaluha si Diane. Iyon ay inaasahan. Ang sweldo dito ay mas mataas, kaya ang halaga ng pamumuhay ay kasing taas din. Sabi ni Megan. Nagtungo silang lahat sa malapit na shopping complex habang masayang nagkukwentuhan. Napakalaki ng mall, at ang buong unang palapag ay partikular na nagbebenta ng ilang alahas. Si Diane at ang mga babae ay hindi masyadong interesado sa mga ganoong bagay, kaya dumiretso sila sa ikalawang palapag kung saan lahat ng ibinebenta doon ay mga damit pambabae. Hindi masama. Lahat ito ay malalaking tatak. Nasa sabik na sabi ni Megan ang shopaholic na may kislap sa mga mata. Pagkatapos ay nag-isip siya ng isang bagay at tinanong si Severin na may nakakalokong ngiti. Ikaw lang ang lalaki dito, bayaw. Hindi mo ba naisip na dapat mong bayaran ang lahat sa amin ngayon? Walang magawang sabi. Oo naman. Bumili ka na lang ng kahit anong gusto mo. Maaari mo pang ang bilhin ang lahat ng gusto mo. Hehe, medyo over the top na yan. Lumingon siya sa mga babae at sinabi sa kanila. Hoy, mga babae, sabi ni Severin na babayaran niya ang lahat ng bibilhin natin ngayon. Huwag niyong hayaan pakawalan ang pagkakataong ito. Sige lang at bumili ng kahit anong gusto mo. Imposibleng gawin namin iyon. Bodyguard lang naman kami eh. Mauna na kayo. Mahinhin na tinanggihan ni Naomi ang alok. Pagkatapos ay sinabi ni Severin. Hindi mahalaga kung kayo ang aking mga bodyguard. Tretuhin lamang ito bilang isang gantimpala. Huwag kang mahiya. Bilhin ang anumang gusto mo. Babayaran ko ang lahat mamaya. Hihihi. Salamat talaga. Agad na tinakpan ni Abigail ang bibig at humajejek. Masayang sinimulan ng mga babae ang kanilang shopping spree. Paano ang damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 30,000. Si Lucy at Cheryl ay namimili rin ng mga damit sa parehong mall, at si Lucy, na sa wakas ay nakakita ng isang bagay na nagustuhan niya, nagulat na bulalas nang makita ang presyo. Sa kanyang opinyon, ito ay masyadong mahal. Bagaman marami pa siyang pera mula kay Cain, gumastos din siya para mapalapit sa ilang mayayamang tao. Minsan ay gumastos siya ng higit sa 15 milyon para lang makabili ng villa sa medyo magandang lokasyon, kaya wala siyang masyadong pera. Bilang resulta, kinailangan niyang maging maingat ng kaunti sa paggastos. Hihihi. Hindi ba 30,000 lang? Kukunin niya. Hindi inaasahan ni Lucy na marinig iyon ng pamilyar na boses ng lalaki ilang sandali. Walbert. Lumingon si Lucy at nakitang ang lalaki ay walang iba kundi si Walbert. Lihim siyang nakaramdam ng saya. Ngunit agad niyang sinabi sa kanya. Hindi ko kayang tanggapin iyon, Walbert. Ilang beses pa lang tayong nagkita, at masama ang pakiramdam ko na babayaran mo ito para sa akin. Paano ko matatanggap ang gayong kamahal na regalo mula sa iyo? Napangiti si Walbert at sinabing. Ang damdamin ay isa sa mga bagay na hindi masusukat gamit ang paglipas ng panahon. Minsan, nahuhulog ang loob natin sa isang tao kahit minsan lang natin sila nakilala. Agad namang ibinaba ni Lucy ang ulo at nagkunwaring nahihiya. Namula siya at sinabing, ako ba ang pinag-uusapan mo, Walbert? Ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo?
Ngumiti si Walbert at nagkusa na humakbang pasulong habang inilagay ang kanyang mga braso sa baywang ni Lucy. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi sa kanya. Naaakit ako sa pagiging mahiyain mo, Lucy. Mas lalo kitang minamahal. Lalong naging mahiyain si Lucy. Umatras siya ng 2 hakbang at sinabi sa kanya. Paano ka magiging walang pakialam kapag kasama mo ako, Walbert? Hindi pa tayo matagal na magkakilala, at ang mga damit na ito ay masyadong mahal. Hayaan mong ilibre kita sa hapunan ngayong gabi, kung gayon. Ang mga babaeng nakilala ni Walbert noong nakaraan ay lahat para sa kanyang pera. Dahil siya ang kadalasang nagbabayad ng kanilang mga gastusin kapag lumabas sila kasama niya, naging walking ATM siya sa mata ng lahat. Walang babae ang magkukusa na ilibrera siya sa hapunan. Nang mag-alok si Lucy na gawin iyon, lalo siyang nakatitiyak na may nakilala siyang mabuting babae. Bagamat marami na siyang nililigawan na babae noon, hindi siya nagkaroon ng ganang magpakasal sa sino man sa kanila. Gayunpaman, ang dalisay at maamo na si Lucy ay mas mataas kaysa sa iba, lalo na't nagpakita siya ng pagpayag na tretuhin siya sa hapunan. Agad niyang sinabi sa kanya. Ha, lalaki ako, kaya hindi ako makakapayag na ilibre mo ako sa hapunan. Itong babaeng ito, best friend mo, naniniwala ako. Well, sabihin mo sa akin kung mayroon ka pang gusto at bibilhan kita. Ano ba, mabibili ko pa ang buong mall kung iyon ang gusto mo. Napakabait mo kay Lucy, Walbert. Nagseselos ako. Naiinggit na sabi ni Cheryl nang marinig iyon. Ngumiti si Walbert at sinabing. Hindi ko mapigilan. Na-inlove ako sa kanya sa unang tingin, pagkatapos ng lahat. Maraming salamat, Walbert. Napangiti si Lucy. Bagamat sinabi niya sa kanila na maaari silang bumili ng kahit anong gusto nila, mataktika silang bumili ni Cheryl ng ilang piraso ng damit sa halip na gumastos ng sobra. Bilang resulta, nagkaroon ng mas magandang impresyon si Walbert sa kanya.